Naroon siya, nakahiga ng protektado sa maliit niyang katawan. Duguan at sugatan ng kanyang paa umuungol ng mahina bilang babala tuwing may lalapit. Isang German Shepherd na tuta, halos 5 buwang gulang pa lamang, determinado na bantayan ng marupok na usa na unti-unting nawawalan ng lakas. Maliwanag ang sikat ng araw, yung liwanag na karaniwang nagbibigay ginhawa at kapayapaan. Pero may dugo sa mga nalaglag na dahon, may kumpol ng balahibo na nakakapit sa matutulis na tinik at nakatago sa damuhan ang matalim na bakal ng nabaling bakod. Naipit siya doon, ang marurupok niyang mga binti ay nagasgasan at nasugatan, masyadong mahina para makatayo. Pero kahit papaano, nanatili siya sa tabi nito. Sa loob ng tila napakahabang oras, marahil buong magdamag, makikita ang mga bakas niya sa lupa kung saan siya gumapang. Mga bakas niya. Natuklasan lang namin ito dahil may mga nag-hiking na nakarinig ng desperadong iyak na umaalingaw-ngaw sa gubat. Akala ko noong una sugatang coyote iyon, pero mas masakit pala ang aming nadiskubre. Ang tuta na may mamula-mulang ginintuang balahibo at litaw ang mga tadyang sa nipis ng kanyang katawan. Nakadapa sa ibabaw ng usa na parabang doon talaga siya nararapat. Parang doon siya itinadhana para sa kanyang huling laban. Ako si Elena. Voluntaryo ako sa isang animal rescue group dito sa Asheville, North Carolina. Marami na akong nasaksihang mahihirap na sitwasyon, pero wala pang katulad nito, wala pang nagpaiyak sa puso ko gaya ng tingin niya, yung malalaki at malabong mata na puno ng sakit, tapang at isang bagay na hindi ko pa maunawaan. Tahimik lang siya, hindi tumakbo. Nang lumapit kami, ipinakita niya ang kanyang mga ngipin at umangil ng palaban. Namamaga at dumudugo ang kanyang paa, pero nanatili siya sa kinalalagyan niya, nanginginig, nakadapa ang mga tenga, handang lumaban sa sino mang lalapit. Hindi takot ang nagtutulak sa kanya. Handa siyang makipaglaban. Anong ginagawa niya? May mahina akong narinig sa likuran ko. Binabantayan niya siya, sagot ko, bago ko pa napigilan ang aking bibig. Hirap na hirap huminga ang usa, mababaw at mabilis, nanginginig ang mahihina niyang binti, marami na siyang nawalang dugo. Kung dumating kami kahit 1 oras na huli, baka hindi na siya umabot, at sa palagay ko alam niya iyon. Dahan-dahan akong lumuhod, ipinaabot ang aking mga palad. Ayos lang, maliit na isa, nakikita kita, naiintindihan ko ang ginagawa mo. Umungol siya ng huling beses bilang babala, tapos dahan-dahang iniharap ang ulo niya at marahang dinampi sa taingan nito. Pakiramdam ko nabiyak ang puso ko. Hindi lang ito basta hayop na lumalaban para mabuhay. Isa itong German Shepherd na tuta na pinili na manatili, tiisin ang sakit at samahan ng isa pang batang nilalang na walang kakayahang humingi ng tulong. Tinawagan namin ang mga wildlife specialist para sa usa, habang ako naman ay nakatuon sa kanya. Umatras siya nang makita ang mga protective gloves, umiwas sa tali, pero hindi siya tumakbo. Nang makalapit ako ng kaunti, napansin kong hila-hila at sugat-sugat ang balat sa ilalim ng kanyang harapang paa, halatang galing ito sa kwelyo na napigtas. May nag-alaga sa kanya dati, may nag-iwan sa kanya. Mahina akong ibinulong, anong nangyari sa'yo, mahal kong bata? Sino ang nagtapon sa'yo dito? Hindi siya makasagot, syempre, pero nakatingin siya lampas sa akin, sinusundan ng mata ang stretcher, kung saan maingat nilang inilagay ang usa na kalaunan ay pinangalanan naming Luna. Tapos, ginawa niya ang isang bagay na nagpatahimik sa lahat ng tao sa paligid namin. Pilit siyang tumayo sa nanginginig na mga binti at sinundan ito. Paika-ika, nakayuko ang ulo. Halos hindi sumasayad ang sugatang paa niya sa lupa, pero sinundan niya ito hanggang sa gilid ng gubat na parang hindi niya kayang magpaalam. Huminto ang wildlife team at tumingin sa akin na may tanong sa kanilang mga mata. Huminga ako ng malalim. Hayaan niyo siyang sumama kahit ngayon lang. Nag-atubili ang opisyal, tapos tumango na rin. Sige, pero ikaw na ang may responsibilidad sa kanya.
Wala akong alinlangan. Akin na siya, pinangalanan ko siyang Rocco, bagay sa kanya. Habang inaalalayan ko siyang sumakay sa sasakyan ko, wala akong ideya kung ano ang dadalhin niya sa buhay ko o kung paano babaguhin ng tuta na German Shepherd na ito ang lahat sa aming bahay. Hindi mapakali si Rocco noong unang gabi. Ako rin. Paikot-ikot siya sa sala na parang may parte ng kaluluwa niya na naiwan pa rin sa gubat. Sa tuwing kumakaluskos ang mga sanga sa bintana o umuugong ang bahay, nagtataas ang kanyang mga tenga, naninigas ang buong katawan niya, hindi siya tumahol o umiyak. Patuloy lang siyang naglalakad na parang may pinakikinggan siyang hindi ko marinig. Ipinalatag ko ang malambot na kumot at nilagyan ng pagkain ng mangkok, pero hindi niya iyon pinansin. Sa huli, gumulong siya at humiga sa tabi ng pintuan, nakadikit ang ilong sa pagitan ng sahig at ilalim ng pinto, nagbabantay. Parang nagbabantay siya o baka umaasang biglang bumukas ito. Umupo ako sa hagdan, pinagmamasdan ng tuta na German Shepherd na humihinga ng maikli pero pantay-pantay. Ang payat niya, gusot at puno ng putik at tinik ang balahibo, pero tumayo siya na parang isang veteranong sundalo. Mapagmatyag, handa, mabigat ang dala sa puso. Ano kayang nagturo sa isang napakabatang aso na akuin ang ganitong klaseng responsibilidad? Napunta sa isip ko si Luna. Ang sugatang usa. Nasa Wildlife Rehabilitation Center pa rin siya, mahimbing sa gamot, ginagamot ang kanyang mga sugat at trauma. Binalaan kami ng veterinaryo na hindi tiyak kung mabubuhay siya, matindi ang pagka-dehydrate niya at delikado ang baba ng kanyang temperatura. Ang tanging dahilan kung bakit humihinga pa rin siya, paliwanag nila, ay dahil tinakpan siya ng tuta ng kanyang katawan, nagbibigay init, nagbibigay ginhawa, pero hindi ito alam ni Rocco. Sa isip niya, nawalay na naman siya sa kanya. Muli, nang makatulog ako sa sofa bandang 4:00 ng umaga, na naginip ako ng napakataas na mga puno. Mga tuyot, kalansay na sanga, bumubulong ng mga lihim na ayaw kong maunawaan. At naroon si Rocco sa gitna nila, umiiyak ng walang tunog. Nakatitig sa akin, humihingi ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Sumikat ang araw, pero hindi pa rin niya ginalaw ang pagkain niya. Gayunpaman, sinundan niya ako sa bawat hakbang. Saan man ako pumunta, sumunod siya. Sa tuwing hihinto ako, hihiga siya. Nang bumaba mula sa hagdan ang anak kong si Mateo na 3 anyos, nanigas si Rocco. Tinitigan niya ito ng matindi. Huminto si Mateo sa gitna ng hagdan. Ang laki ng asong yan, bulong ni Mateo. Tuta pa lang siya, sabi ko. Sandaling pinagmasdan siya ni Rocco, tapos ibinaba ang tingin at lumayo ng tahimik. Bawat isa sa amin ay may dala-dalang hindi masabi. Nang hapon na iyon, dinala ko siya sa veterinary clinic. Hindi siya pumalag. Hindi man lang siya napangiwi habang tinitingnan. Tahimik lang siya, nakatingin sa pintuan sa buong pagsusuri. Walang identification chip, walang ID tag. Walang kwelyo pero may mga marka, mga luma na. Sa dibdib niya, sa tagiliran, may sariwang sugat sa unahan ng kanyang paa, tansya ng veterinaryo. Ilang linggo na siyang nabubuhay sa labas. Maaring buwan pa. Paano siya nabuhay? Tanong ko. Bahagyang kumindat ang veterinaryo. Likas na instinct para mabuhay. O baka may mas malakas pa doon. Binigyan siya ng antibiotic, ginamot ang mga sugat niya, at sa lahat ng iyon, tahimik lang siya. Walang daing. Sinubukan siyang haplusin ng assistant, pero umurong siya. Habang pauwi kami, huminto ako sa traffic light at natanaw ko siya sa salamin. Nakatingin siya sa bintana. Hindi takot. Hindi mausisa, basta naghahanap, parang banyaga sa kanya ang tanawin ng syudad. Parang alam niya kung saan talaga siya nabibilang at hindi dito iyon. Pagkatapos, bigla siyang umungol, mahina. Halos hindi marinig, isang tahimik at putol-putol na iyak. Iniabot ko ang kamay ko sa kanya nang hindi iniisip. Naiintindihan ko, Rocco, naiintindihan ko. Hindi lang basta nawalan ng tirahan ang German Shepherd na ito. May hinahanap siya na natagpuan na niya noon, pero napilitang iwan. Kinagabihan, umiyak siya. Hindi malakas, hindi tuloy-tuloy,
Pero malalim malungkot na iyak na parang mga alaalang masyadong mabigat dalhin. Hindi na siya naglakad-lakad ngayon. Nakahiga lang siya sa tabi ng bintana, nakatitig sa itim na gabi sa labas. Paminsan-minsan nanginginig ang katawan niya, pero hindi siya tumayo para umalis. Umupo ako sa may pasilyo, madilim ang ilaw, nakikinig lang, pinili kong huwag lumapit. Ano man ang bumabagabag sa batang asong ito, alam kong hindi iyon kayang pagaanin ng malumanay na salita o pagkain. Nagluluksa siya, at hindi para sa sarili niya. Kinaumagahan, hindi pa rin niya ginalaw ang pagkain niya. Sinubukan ni Mateo na pakainin siya ng piraso ng manok na niluto namin. Tinitigan niya ito, maingat na kinuha ang isa, pero inilapag lang at inilapat ang ulo niya sa sahig. Tumingin sa akin si Mateo, litong-lito. Hindi kanya ayaw, paliwanag ko. Hindi lang siya handa. Maya-maya, habang nililinis ko ang mga paa niya, may napansin akong kakaiba. May maitim na mantsa sa isang pad niya na hindi putik. Tuyo na itong dugo, mas matagal na kaysa sa sugat niya ngayon, hindi galing sa kanya. Doon ko naintindihan. Hindi lang siya basta humiga sa usa para bigyan ito ng init. Sinubukan niyang hilahin ito mula sa bakod, ang punit sa paa niya, ang mga bakas sa lupa na nakita namin. Nasugatan niya ang sarili niya habang tinatangkang iligtas ito. Hindi lang ito basta pagsasama, ito ay pagliligtas, pagbabantay na pagpasyahan na niya noon sa gubat. Hindi siya mabubuhay nang wala ito. Tinawagan ko ang Wildlife Rehabilitation Center. Buhay pa rin si Luna, pero mahina. Hindi sila sigurado kung makakabalik pa siya sa normal na paglalakad. Ayaw niyang kumain, umiiwas siya sa bawat haplos. Lahat ng paraan ay sinusubukan nila, pero maingat nila akong binalaan. Dapat mo nang ipaghanda ang mga bata kung sakaling hindi siya makaligtas. Hindi ko kayang ipaliwanag na wala namang mga bata. Isa lang ang nandito, isang aso na naiintindihan na ang katotohanan at hindi na niya kaya. Nang hapon na iyon, dinala ko si Rocco sa daanan sa tabi ng bahay, umaasang baka mapagana nito ang gana niya o makaalis man lang ng laman ng isip niya. Pero sa kalagitnaan ng aming paglalakad, bigla siyang humila pakanan papunta sa gubat. Rocco, tama na, mahinahon kong sabi. Hindi ngayon, pero hindi niya ako pinansin. Nanigas ang buong katawan niya, inaamoy ang hangin. Humila siya ulit, mas malakas, hindi parang asong sumusunod sa amoy, kundi parang may inaabot siyang banal. Nagpatalo ako, kumapal agad ang gubat, hindi naman kami ganun kalayo mula sa pinanggalingan niya. Pero kahit ganun, nagtuloy-tuloy siya na parang kabisado ng mga paa niya ang daan. Sa wakas, nakarating kami sa isang maliit na clearing kung saan naroon pa rin ang baluktot na bakal na bakod, kinakalawang at halos nakahandusay, natatakpan ng mga baging at anino. Huminto siya, nanatili lang doon, nakataas ang tenga, malalim ang paghinga. Nakita ko siyang naupo tapos yumuko ang ulo, tahimik ang paligid, wala ni anino ni Luna, pero para bang may nakita siyang libingan. Sa sandaling yon, may nabasag sa loob ko. Dahil sa tahimik na gubat na iyon na sinisikatan ng araw sa pagitan ng mga sanga, hindi lang basta isang tuta ng German Shepherd ang nakikita ko. Isa siyang kaluluwang nakaranas na ng pagkawala, isang batang aso na nanatili habang ang iba'y tumakas, na pinili ang pagdurusa kaysa mang-iwan. At naintindihan ko na hindi siya nawawala. Alam niya kung saan siya pupunta. Pero kaya ko ba siyang samahan doon? Dinala ko siya pauwi nang walang salita. Hindi siya pumalag, pero hindi rin siya lumingon. Ni minsan, nakatingin lang siya sa gubat, parang may iniwan siyang hindi nababalik sa kanya. Kinagabihan, iba na ang pakiramdam sa bahay. Hindi na siya paikot-ikot, hindi na rin siya umiiyak. Tahimik lang siya nakahiga, ang ulo niya nasa pagitan ng pasilyo at pintuan na parang may hinihintay na papasok doon. Umupo si Mateo sa harap niya, hawak ang sketchpad, naka-Indian sit.
Tahimik lang siya, nagdo-drawing. Paminsan-minsan titingin siya kay Rocco, tapos itutuloy ulit ang lapis niya. Hindi gumagalaw si Rocco, pero napansin kong palihim niya itong sinusulyapan. Nang gabi na yon, tiningnan ko ulit ng maayos ang dokumento mula sa veterinaryo. Hindi nakamamatay ang mga sugat niya, pero may mga obserbasyon na tumatak sa akin. Ilang lumang peklat, ang iba parang galing sa pagkakatali. Ipinapakita ng tuta ang mga senyales ng emosyonal na pag-iwas, kaunting trauma response. Maingat nilang pinili ang kanilang mga salita. Hindi ko naman kailangan ng paliwanag, naiintindihan ko ang kahulugan. Hindi ito ang unang beses na nabilanggo si Rocco, pero sa halip na maging mabangis, pinili ng tuta na iligtas ang mas maliit, mas mahina, isang nilalang sa gubat, isang sanggol na tulad niya. Inialay niya ang kakaunting lakas niya para protektahan ito, painitin ito at magsakripisyo para dito. Humiga ako sa aking upuan at tumingin sa itaas. Sino ka kaya? Mahina kong sabi. Kinabukasan ng madaling araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa wildlife facility. Nakaraos si Luna sa magdamag. Nakakatayo na siya, paliwanag ng rehabilitation expert. Sandali lang, pero nakatayo siya. Kumain din siya kahit kaunti. Maliit na bagay ito, pero nakaka-encourage. Ipinasok ko ang palad ko sa dibdib ko. Tumugon siya ng may tumahol na aso sa labas, dagdag pa nito. May nakita ba siyang aso? Hirap akong lumunok. Hindi lang nakita, may higit pa doon. Tinapos ko ang tawag at pumunta sa sala, bumibilis ang tibok ng puso ko. Nakaupo si Rocco sa may salamin, nakatingin sa gubat. Lumuhod ako sa tabi niya, binuksan ng maikling video na ipinadala nila. 10 segundo lang na itinataas ni Luna ang ulo niya, gising ang mga mata, nanginginig ang mga paa. Iniabot ko ang telepono. Tignan mo, bulong ko. Saglit siyang tumingin tapos nanigas. Hindi gumagalaw ang buntot, pigil ang hininga, unti-unti umangat ang kanyang mga tenga. Lumapit siya, inilapit ang ilong sa screen, nanginig ang katawan niya. Pagkatapos, minsan lang, naglabas siya ng maiksi at matinis na iyak. Ang una niyang totoong boses sa loob ng ilang araw. Maya-maya, gumalaw ang buntot niya. Hindi mabilis, hindi masaya, pero gumalaw. Naiintindihan ng batang asong ito. Iniligtas ng tuta ng German Shepherd ang buhay ni Luna hanggang dumating ang tulong. Pinili niyang manatiling nagdurusa, gutom at takot para sa iba. At ngayon, buhay siya. Kinagabihan, lumapit siya sa kanyang lalagyan ng pagkain at kumain. Hindi ubos, pero sapat na. Pagkatapos, humiga siya sa tabi ng mga paa ni Mateo, inilapat ang ulo niya sa nakatalukbong na mga daliri ng bata at ipinikit ang mga mata niya. May nagbago, sira pa rin siya, puno pa rin ng takot, pero ngayon may siwang na sa pader at sa kabila nito may pag-asa. Kinabukasan ng umaga, binuksan ko ang pintuan para kunin ang dyaryo at bigla siyang lumabas. Hindi umungol o tumahol si Rocco. Dumaan lang siya sa tabi ko na parang aninong may layunin. Halos hindi ko naisuot ang tsinelas ko nang agad kong hinablot ang tali at hinabol siya, tinatawag ang pangalan niya, kumakabog ang dibdib ko. Hindi siya tumatakbo ng parang baliw, hindi siya natataranta. May pupuntahan siya at alam niya ang daan. Naabutan ko siya sa gitna ng daan sa likod ng bahay namin kung saan lumalapit ang gubat at lumalamig ang hangin. Nasa unahan ko siya, nakayuko ang ilong, matigas ang buntot, nakatuon ang mga tenga sa kung anong hindi ko makita. Rocco, oy, sandali! Huminto siya, tumingin sa akin, tapos muling bumaling at nagpatuloy. Hindi ko siya pinigil, wala akong lakas ng loob. Sa halip, sinundan ko siya sa kakahuyan, paakyat sa banayad na dalisdis, sa gitna ng malalaking pako at buhol-buhol na halaman hanggang marating namin ito.
Ang parehong clearing, ang parehong parte ng kalawangin at kinain na ng damo na bakod. Umupo siya. Dahan-dahan maingat, umupo ang tuta ng German Shepherd sa lupa. Tumingin siya sa akin na parang sinasabing, dito niya ako kailangan. Lumapit ako mangha. Mas basa ang lupa ngayon dahil sa ulan. Nananatili pa rin ang amoy ng lumot at mga ligaw na bulaklak at may dagdag pa, ang banayad na amoy ng hayop. Halos hindi maamoy, pero sariwa pa. Inilapit ni Rocco ang ilong niya sa nilamog na damo. Tapos nagbuga ng hangin. Hindi niya siya hinahanap. Inaalala niya siya. Ang lugar na ito hindi lang alaala. Isa itong alaala na parang bantayog. Dito niya piniling manatili. Dito niya piniling huwag tumakas kahit kaya niya. Dito siya nasugatan para sa kanya. Dito siya naghintay kahit hindi niya alam kung darating ang tulong. Tumingin siya muli sa akin. Hindi malungkot, hindi balisa, kalmado lang. Lumuhod ako sa tabi niya, ipinatong ang palad ko sa lugar kung saan nahiga ang batang usa. May ilang hibla ng balahibo na nakasabit pa sa bakod. Nilunok ko ang bumibigat na lalamunan ko. Niligtas mo siya dito, bulong ko, at marahil pati ang sarili mo. Hindi gumalaw si Rocco, pero naramdaman kong may nabago sa tindig niya, bahagyang lumuwag. Bahagyang naging payapa. Pabalik, hindi siya humilan. Naglakad siya sa tabi ko, dahan-dahan at pantay. Sa isang sandali, dumampi ang ilong niya sa palad ko, saglit na paghipo, koneksyon. Pagdating sa bahay, naghihintay si Mateo sa may porch. Matagal kayo sabi niya, tumingin kay Rocco. May pupuntahan siya, sagot ko. Tumango si Mateo. Pwede ko ba siyang isama sa susunod? Tumingin ako sa tuta na ngayon ay payapang nakaupo sa paanan ni Mateo. Unang beses niyang nakitang relax ito mula nang dumating siya. Oo, mahina akong sagot. Sa palagay ko magugustuhan niya yon. Kinagabihan humiga si Rocco sa harap ng fireplace, hindi nagbabantay, hindi nakikinig, basta nagpapahinga. At sa unang beses, hinayaan niya akong haplusin ang ulo niya nang hindi umaatras. Hindi na kailangan ng tuta na ito ang mailigtas. Kailangan niya ng kasama papunta sa kung anuman ang naghihintay sa unahan. Tumanggi na namang kumain si Luna. Natanggap ko ang tawag bandang tanghali, ang parehong boses na nagsabi sa akin ilang araw lang ang nakalipas na nakakatayo na siya, kumakain, bumubuti, ngayon ay tunog pagod at puno ng pagdududa. Ayaw na naman niyang kumain, hindi na siya nakikipag-interact sa team gaya dati. Sinusubukan na namin lahat pero parang may nawala sa kanya. Hindi ako sumagot, nanatili lang ako sa kusina, nakatingin sa bintana, isang kamay nakapatong sa ulo ni Rocco. Lumapit siya para umupo sa tabi ko, pagkarinig pa lang ng tawag parang naiintindihan niya. Kinagabihan, bumalik ang dating Rocco. Naglakad-lakad siya, binantayan ang pinto, humiga ng matagal sa dilim, hindi gumagalaw maliban sa paggalaw ng kanyang mga tenga sa bawat tunog mula sa gubat. Nang subukan kong umupo sa tabi niya, lumayo siya. Hindi siya umungol, hindi siya kumagat. Ayaw lang niya ng haplos. Hindi lang ito lungkot ng isang tuta na nawalan ng kaibigan. Ito ay matinding dalamhati na bumalik ng buong buo. Kinabukasan ng umaga, nakapagpasya ako. Tinawagan ko ang rehabilitation center at tinanong kung pwede kaming bumisita. Nagalinlangan sila. Hindi dapat nagkakaroon ng attachment ang mga hayop sa gubat sa mga alagang hayop. Limitado ang interaction. Pero nang ipaliwanag ko kung sino si Rocco at ang ginawa niya, pumayag sila. Subukan natin, sabi nila, pero walang kasiguraduhan. Pagdating namin sa graba na parking area, hindi tumahol si Rocco. Hindi siya tumalon. Tahimik lang siyang nakaupo sa likod, nakatitig sa mga gusali sa unahan na parang may bumigat sa dibdib ko. Pagkabukas ko ng pinto, bumaba siya at humila. Hindi malakas, hindi nagmamadali, kundi determinado lang. Inalalayan nila kami sa gilid papunta sa outdoor pen, may bakod at bubong, puno ng damo at dayami. Nakahiga si Luna sa isang sulok, hindi gumagalaw, dahan-dahan lang ang paghinga. May staff sa loob na nakabantay sa kanya. Huminto si Rocco, nanigas ang buong katawan.
Pagkatapos, lumapit siya. Pagkakita ni Luna sa kanya may nagbago. Hindi siya tumayo bigla. Masyado pa ring mahina ang katawan niya pero umangat ang ulo niya. Kumurap ang mga tenga niya. Naglabas siya ng maliit na iyak. At si Rocco gumawa siya ng tunog na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang malalim at masakit na ungol na naging maikling tahol, hindi malakas, hindi marahas, pero puno ng kung anong walang hanggan. Humiga siya sa labas ng kulungan, nakatitig lang sa kanya. Hindi siya gumalaw, hindi kumawag, basta nakatingin lang. Lumuhod ang staff sa tabi niya, inialok ang bote. Tumigil si Luna. Pagkatapos, dahan-dahan, nanginginig ang labi, uminom siya. Hindi ako makahinga. Hindi ito tsamba. Ito ay koneksyon. Dinala siya ng tuta ng German Shepherd sa puso niya at dinala rin siya nito. Sa sumunod na oras, hindi gumalaw si Rocco. At si Luna, kahit mahina pa rin, nakataas ang ulo niya, kumain ng kaunti pa at hindi inalis ang tingin sa kanya. Nang oras na para umalis, nag-atubili si Rocco. Kahit kaunti lang. Nanigas ang mga kalamnan niya. Tumingin siya sa akin, tapos binalik ang tingin sa kanya. Alam ko, bulong ko, pero ligtas na siya ngayon. Tumayo siya, mabagal. Habang papunta kami sa sasakyan, lumingon ako. Nakatingin pa rin si Luna sa pag-alis namin. At sa unang beses sa ilang araw, bahagyang tinaas ni Rocco ang kanyang ulo, nakatutok ang mga tenga, malinaw ang mga mata. May nagising. Hindi lang sa kanya kundi pati sa loob niya. Pagbalik sa bahay, hindi siya nalugmok sa lungkot gaya dati. Pumasok siya ng kalmado, tiningnan ang paligid. Tapos pumunta sa likod ng pinto at umupo sa tabi ng bintana. Hindi naglalakad-lakad, hindi balisa, basta nandoon lang. Kinagabihan, naubos niya ang buong hapunan niya. Tinitigan ko siya. Hindi ito tuwa, hindi pa, pero may lumuwag, parang may parte sa kanya na nakawala sa pagkakakuyom. Hindi siya napatigil nang dumaan si Mateo. Hinayaan niyang manatili ang kamay ko sa likod niya ng mas matagal bago lumayo. Humiga pa siya sa carpet sa sala nang hindi nakataas ang ulo, nakikinig sa bawat tunog. Nang linggong iyon, nagsimula kami ng bagong ritmo. Maikling lakad tuwing madaling araw, mahinahong laro, pagsusuklay ng balahibo niya sa likod ng bahay. Hindi pa rin siya interesado sa bola. Hindi siya tumatahol sa ibang hayop o humihila sa tali gaya ng ibang batang aso, pero inoobserbahan niya ang lahat gamit ang matatalino at malalim na mga mata. Nanatili siyang tahimik na saksi sa buhay, hindi pa ganap na kalahok. Isang madaling araw, lumabas ako mula sa banyo at nakarinig ng mabilis, mahina, kumalabog na mga yabag. Nagmadali akong lumabas sa hallway at nakita ko si Mateo na nakatigil, malaki ang mga mata. Nakatayo si Rocco sa paanan niya, nakatingala, marahang kumakawag ang buntot. Lumapit lang siya, bulong ni Mateo, halos wala ang boses. Hindi ko siya tinawag. Tahimik lang na nakaupo si Rocco, balanse. Lumuhod si Mateo, "Uy kaibigan!" At lumapit si Rocco, inilapat ang ulo niya sa binti ng bata. Tumalikod ako bago nila makita ang luha sa mga mata ko. Hindi lang ito paghilom, ito ay pananampalataya, maliit, marupok, pero totoo. Kinagabihan tumunog ang telepono. Nakalakad na mag-isa si Luna sa unang beses. Medyo natitinag pa rin siya, paliwanag ng care worker. Pero kumakain siya, tumatayo, maayos ang reaksyon niya. Inaasahan naming makakaraos na siya. Tiningnan ko si Rocco na nakahiga sa tabi ng upuan ko. Gumalaw ang mga tenga niya nang marinig ang tono ko. Nakakalakad na siya, bulong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at 2 beses niyang ipinukpok ang buntot niya sa sahig. Kinaumagahan, may nangyari na hindi ko inaasahan. Inabot ni Rocco sa akin ang tali niya. Napatitig ako sa kanya, nagulat. Hindi pa niya ito ginawa, hindi pa siya humiling kailanman. Gusto mong lumabas? Kumawag siya sandali. Binuksan ko ang pinto. Lumabas siya at tumayo doon, hindi humihila. Hindi nagmamadali, basta nakatingin. Tinahak namin ang daan sa likod ng bahay, ang parehong daan na minsan ay tahimik niya akong inakay.
Ngayon, naglakad siya sa tabi ko, kalmado, sigurado, pinili ang samahan kaysa sa mga multo ng alaala. At nang marating namin ang likong malapit sa clearing, huminto siya, tumingin sa mga puno, tapos nagpatuloy. Hindi tumatakas sa nakaraan kundi humaharap sa bago. Hindi na lang basta nabubuhay ang batang asong ito, nagsisimula na siyang umunlad. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ulit kami. Gusto ng care facility na bigyan si Luna ng huling pagkakataon na makita si Rocco bago magsimula ang huling yugto ng paggaling niya, kung saan tuluyan na siyang ilalayo sa tao. Kumakain na siya ng maayos ngayon, nakakalakad mag-isa, pero minsan ay nalulungkot kapag masyadong matagal na nag-iisa. Sa tingin namin makakatulong ang isa pang bisita para makamit niya ang kapayapaan na kailangan niya, paliwanag nila. Pero hindi nila alam na hindi lang para kay Luna ito. Mas kalmado na si Rocco nitong mga araw na ito. Mas mulat, mas interesado, pero napapansin ko pa rin tuwing gabi kung paano niya iniikot ang ulo niya sa mga tunog mula sa gubat, kung paano siya humihinto sa parehong bintana at nakatitig sa kawalan. Hindi pa siya buo, hindi pa. Dumating kami matapos ang tanghalian. Tirik ang araw, nagpapadala ng gintong liwanag sa mga sanga. Dinala nila kami sa parehong outdoor space kung saan nakatayo na ngayon si Luna, payat ang mga binti. Medyo nanginginig pero matatag. Agad siyang tumingin nang makita si Rocco. At ang sumunod, walang nakaasahan. Hindi nagmadali si Rocco. Wala siyang inilabas na tunog. Lumapit siya ng dahan-dahan. Nakayuko ang ulo. Malambot ang mga tenga. Pagdating niya sa bakod, huminto siya. Tapos, maingat siyang humiga. Si Luna, gumawa ng isa, dalawa, tatlong maingat na hakbang. Tapos huminto siya. Ilang pulgada lang mula sa wire. At pagkatapos ay lumapit siya. Dumikit ang kanyang maliit at marupok na ilong sa ilong niya. Tumahimik ang buong team sa pasilidad. Walang nagsalita, walang gumalaw. Dalawang kaluluwang nagtagpo sa dilim at sakit, ngayon ay nagkita muli sa katahimikan at init. Hindi umungol si Rocco sa pagkakataong ito. Wala siyang ipinakitang senyales na humihingi ng tulong. Huminga lang siya ng normal. Malumanay ang tingin niya, hindi gumagalaw ang katawan. Ipinatong ni Luna ang ulo niya sa harang muli, tapos dahan-dahan siyang lumakad palayo sa kulungan. Hindi ito pag-urong, kundi pag-usad. Payapa, tuloy-tuloy. Maayos na siya ngayon, may ibinulong sa likod ko, pero hindi siya ang tinitingnan ko. Nakatingin ako sa tuta ng German Shepherd sa tabi ko. Sinundan ng tingin niya si Luna hanggang sa mawala ito sa liko. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Wala siyang balak pumasok. Hindi niya kailangan lumapit. Gusto lang niyang makita siya sa huling pagkakataon. Sa biyahe pa uwi, humiga si Rocco sa likod ng sasakyan sa unang pagkakataon. Hindi alerto, hindi balisa. Nakatulog siya na parang nabunutan ng tinik. Kinagabihan, habang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno, humiga siya sa labas ng kwarto ni Mateo, pantay ang paghinga, kalahating nakapikit ang mga mata. Walang pag-ikot-ikot, walang pag-iyak, puro katahimikan. At doon ko naintindihan ang hindi ko pa naiintindihan noon, hindi ito pamamaalam sa pagitan nila. Isa itong tahimik na pasasalamat. Para sa pananatili, sa paglaban, sa pagligtas sa isa't isa sa mundong halos iniwan na sila pareho. 2 araw na lang at palalayain na si Luna. Tumawag ang mga taga-wildlife para kumpirmahin. Naabot na niya lahat ng kailangan, naglalakad, naghahanap ng pagkain, tumutugon sa mga tunog sa malayo. Mas mabilis gumaling ang paa niya kaysa inaasahan. Dadalhin siya sa ligtas na lugar, sa gubat sa madaling araw, at pakakawalan doon kung saan may mga nakita ring usa kamakailan. Handa na siya, sabi nila. Tumingin ako kay Rocco, mahimbing na nagpapahinga sa deck. Nakapatong ang ulo sa mga unahan niyang paa habang pinapanood ang hangin na gumagalaw sa mga sanga. Hindi ko siya agad sinabihan. Hindi ko alam kung paano. Kinagabihan, umupo ako sa tabi niya sa hagdan. Uuwi na siya, bulong ko. Kumilos ang tenga niya pero hindi niya itinaas ang ulo niya.
Inabot ko ang kamay ko at hinaplos ang likod niya. Hindi siya lumayo, pero hindi rin siya lumapit. At doon ko naunawaan na alam na niya. Kinaumagahan, nagtanong ako sa center kung pwede kaming bumisita sa huling pagkakataon. Pumayag sila pero may isang kondisyon. Kailangang muling masanay ni Luna sa kalikasan at ang sobrang pagiging pamilyar ay maaaring makasira sa pag-unlad niya. Dumating kami bago magbukang liwayway. Nakalutang ang hamog sa mga parang habang tahimik na naglalakad ang mga trabahador sa damuhan. Binuksan nila ang likurang pintuan ng carrier. Nakatayo si Luna sa loob, maingat pero kalmado. Hindi gumawa ng ingay si Rocco, hindi gumalaw. Nanatili lang siya sa tabi ko, nakatitig sa lalagyan. Pagkatapos, lumabas si Luna. Sandali siyang natigil sa damuhan, gumagalaw ang mga tainga, nakataas ang ilong para damhin ang hangin. At sa kadahan-dahan, naglakad siya paabante, palabas ng kulungan, tumawid sa malawak na lugar at pumasok sa gubat. Tumayo si Rocco, minsan lang lumingon siya huling sulyap, pagkatapos tuluyan na siyang nawala sa kakahuyan. Hindi siya sinundan ni Rocco, hindi siya umiyak. Umupo siya at tinitigan ang lugar kung saan ito nawala. At matapos ang mahabang katahimikan, bumuntong hininga siya. Tumingin sa akin ang isa sa mga trabahador. Karaniwang nagwawala ang mga aso kapag ganito, sabi niya. Hindi siya katulad ng ibang aso, sagot ko. Sa bahay, humilata si Rocco sa gitna ng sala, hindi malapit sa pintuan, hindi rin sa salamin. Nandoon lang siya payapa. Dumating si Mateo mula sa paaralan at ibinaba ang kanyang bag. Itinaas ni Rocco ang ulo niya, banayad na pumalo ang buntot sa sahig. Umupo si Mateo sa tabi niya, hinaplos ang makapal niyang balahibo. Umalis na siya, di ba? Malaya na siya, sagot ko, at umalingaw-ngaw sa isip ko ang salitang iyon, malaya. Pumikit si Rocco at huminga ng malalim, lumikot ang katawan niya sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya. Parang sa wakas, nabitawan na niya ang bigat na matagal niyang dala. Ang tuta na ito ay nanatili kahit pwede siyang tumakbo palayo. Nagbigay siya ng init, seguridad at kanlungan nang hindi naghihintay ng kapalit. At nang dumating ang oras, pinalaya niya ito, hindi dahil tumigil siyang magmahal, kundi dahil alam niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa paghawak ng mahigpit. Ito'y tungkol sa pagkilala kung kailan dapat palayain ang isang nilalang para mabuhay siya sa mundong nakalaan sa kanya. At ngayon, marahil, maaari na rin niyang simulang mabuhay para sa sarili niya. Hindi namin pinili si Rocco, siya ang pumili sa amin. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Kung paanong sinusundan niya si Mateo mula sa isang kwarto patungo sa isa pa, tahimik na humihiga sa paanan niya habang nag-aaral, sabay silang naglalakad papunta sa mailbox. Hindi siya namimilit ng atensyon. Ibinibigay lang niya ang presensya niya, tahimik, payapa, palagi. Nagbago rin si Mateo. Ang anak kong dati ay bihirang lumayo sa gadget niya, ngayon ay nakaupo sa deck, nagdo-drawing, nagbabasa, basta naroroon kasama si Rocco sa tabi niya. Isang hapon, nadatnan ko silang pareho na nakahiga sa carpet. Mahinang may ibinubulong si Mateo sa tainga ni Rocco, tila nahihiya at nag-aalinlangan. Hindi gumalaw si Rocco, dahan-dahan lang siyang pumikit at idinikit ang sarili kay Mateo. Maya-maya, tinanong ko siya kung ano ang sinabi niya. Kung ano-ano lang, sagot ni Mateo. Hindi ko naman tumasabi kahit kanino. Kinagabihan, nakahiga ako't nakatingala, punong-puno at parang nababasag ang dibdib ko. Hindi ko naisip kung gaano pa karaming lungkot ang nanatili sa bahay namin, kung paano ito tahimik na bumalot sa pagitan naming lahat pagkatapos mawala ang asawa ko, hanggang sa dumating ang batang aso na ito at punuan ang mga puwang na iyon ng walang kahirap-hirap. Binigyan ng doktor si Rocco ng kumpletong clearance para bumalik sa normal na gawain. Napakaganda ng paggaling niya. Mukhang epektibo lahat ng ginagawa ninyo. Sana nasabi ko siya ang talagang nagpapagaling sa amin. Pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan.
Nasa isang school function kami sa komunidad, isang simpleng pagtitipon para sa mga pamilyang may anak na dumaranas ng anxiety at trauma. Programang nakilala ko dahil sa trabaho ko sa healthcare. Dinala ko si Rocco kahit nag-aalala kung baka ma-stress siya. Pero umayon siya sa paligid, parang may sariling kompas habang gumagala sa mga bata. May isang batang babae na hindi nakikipag-usap kahit kanino. Pero pumuwesto siya sa tabi ni Rocco at marahang hinaplos ang tainga niya, lumiwanag ang mga mata, bumagal at kumalma ang paghinga. Isang batang lalaki na hindi mapatigil ang panginginig ng mga kamay, idinikit ang palad niya sa tagiliran ni Rocco at mahina niyang sinabi, "Hindi ka nakakatakot, naiintindihan mo ako." Maya-maya lumapit ang isang coordinator. "May credentials ba siya?" "Anong klase?" "Therapeutic support." Umiling ako. Pamilya lang namin siya. Baka gusto ninyong i-considera, ginagawa na niya ito ng natural. Kinagabihan si Mateo ang unang nagsabi, "Hindi lang siya basta aso, di ba?" Tumango ako. Naging eksaktong kailangan natin siya bago pa natin naintindihan na kailangan natin siya. Kinabukasan, nagpagawa ako ng special na identification tag para sa kanya. Dumating ito makalipas ang 3 araw. Maingat na ikinabit ni Mateo sa kwelyo ni Rocco. Nakaukit doon, "Rocco, natagpuan sa gubat, nabubuhay sa mga kaluluwa namin." Ang tuta na minsang humilata ng tahimik sa tabi ng naghihingalong usa, ngayon ay nakahiga ng protektado sa dibdib ng anak ko habang natutulog. Pantay at malalim ang paghinga nila, 2 pusong magkasabay ang tibok sa katahimikan. At sa unang pagkakataon sa napakaraming buwan, nakatulog kaming lahat ng payapa. Ang huling punta namin sa Wildlife Center ay hindi tungkol kay Luna. Isa itong maliit na outdoor celebration para sa matagumpay na pagpapalaya ng iba't ibang hayop pabalik sa kanilang natural na tahanan. Nagtipon ang mga pamilya sa ilalim ng pavilion, namigay ng pamphlets ang mga volunteers, tinitingnan ng mga bata ang mga litratong nakapin sa bulletin boards. At doon, sa koleksyon ng mga larawan, may isa na nagpahinto sa akin. Kuha ito ilang linggo na ang nakalipas, mababang anggulo ng litrato, makikita ang tuta ng German Shepherd na nakatabi sa sugatang baby deer, nakatitig sa paparating na kamera, alerto, matatag, hindi matinag. "Maaari kaya yon?" tanong ni Mateo. "Siya nga, bulong ko, nakasulat sa ilalim ng litrato, The Sentinel." Tumingin ako pababa. Nasa tabi ko pa rin si Rocco, kalmado, pinapanood ang mga batang naglalaro. Wala siyang ideya sa nagawa niya, sabi ni Mateo. Ngumiti ako. Siguro naiintindihan niya sa paraan niya. Lumapit ang isang babae na may hawak na clipboard. "Kayo ba ang nagligtas kay Rocco?" Tumango ako, lumuhod siya sa harap ni Rocco. "Madalas naming pag-usapan siya dito. Binago ng karanasan niya ang pananaw ng ilang staff namin tungkol sa trauma, hindi lang sa wildlife, kundi pati sa tao." Lumapit si Rocco at idinikit ang ilong niya sa tuhod ng babae. Maya-maya pinanood namin ang isang maikling video sa mobile screen. Sa huling parte ng video, makikita si Luna na pinalaya, maingat na naglakad papasok sa gubat, sandaling tumigil tapos tuluyang nawala sa mga puno. Hinawakan ni Mateo ang kamay ko. "Malaya na siya," sabi niya. "Oo." At si Rocco nakahiga sa paanan namin, hindi gumalaw ang ulo. Nagbuntong hininga lang siya, mahaba at payapa. Kinagabihan, habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, naglakad kami papunta sa parehong clearing kung saan niya ako dinala noon. Nakatayo pa rin doon ang lumang bakod, kalawangin at baluktot, halos natabunan na ng mga halaman. Tumubo na ang mga bagong damo sa lupaing dati ay naistorbo. Tahimik ang gubat. Lumakad si Rocco, nakababa ang ilong sa lupa, hindi kumikilos ang buntot. Nilapitan niya ang lugar kung saan dati nakahiga si Luna, kung saan pinili niyang manatili, masaktan at isakripisyo ang lahat. Matagal siyang nandoon, tapos tumalikod siya at naglakad pabalik sa akin. Walang pag-aalinlangan, walang huling lingon. Doon ko naunawaan na binitawan na niya ito. Hindi ang alaala,
hindi ang espiritu niya, kundi ang bigat. Itong batang aso na ito ay gumabay sa kaluluwa ng iba sa dilim. Ngayon siya naman ang gagabay sa sarili niya patungo sa liwanag at sasamahan namin siya sa paglalakbay na iyon sa bawat sandali sa hinaharap. Ipinapakita ng kwento ng batang ito mula sa pagkakaabandona hanggang sa paggaling kung gaano kahalaga ang mga non-profit rescue groups. Ang pag-aalaga sa isang naligtas na tuta ay higit pa sa pagmamahal. Ito'y nangangahulugan ng pananagutan, nangangahulugan ng tamang pag-aalaga, nangangahulugan ng pagbibigay ng pag-asa sa isang kaluluwang dating walang dahilan para umasa. Itinuro sa amin ni Rocco na ang paggaling ay hindi laging mukhang sigla o laro o saya. Minsan, mukhang pananatili lang sa tabi ng isang taong wasak at hindi umaalis, anuman ang mangyari. Hindi siya iniligtas ng institusyon o gamutan. Iniligtas siya ng sarili niyang desisyon na protektahan, manatili, magmahal. At dahil sa desisyong iyon, isang naghihingalong usa ang nabuhay, isang pamilyang nagluluksa ang nakatagpo ng kapayapaan at isang mahinahong aso na may dahilan para sumuko ang nakahanap ng layunin. Marami pang katulad niya naghihintay. Kung naantig ka sa kwento niya, paki-like, comment at share. Sa bawat pagkalat ng kwento niya, mas marami pang tuta tulad ni Rocco ang makakahanap ng kaligtasan, paggaling at tahanan. Sumali sa pamilya namin, maging boses nila, maging pag-asa nila,